Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video mga kabayan, ating pag-usapan at bigyan ng opinion ang mga latest news about Quiboloy mula sa SMNI News. It's been a long time na hindi tayo nakarinig ng balita tungkol sa kanya eh. Namiss niyo ba siya mga kabayan? So here's the latest news about him. Ipinagdiwang ng mga Kingdom citizens sa buong mundo ang unang anibersaryo ng deklarasyon ng Glorification Era. Ano daw? Glorification era? Meron na namang imbentong doktrina si Quiboloy ah? Sige nga, please explain ano itong glorification era na ito? Isang mahalagang araw para sa ministeryo ng The Kingdom of Jesus Christ na pinangungunahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Isang mensahe ng pasasalamat at inspirasyon ang ipinabot ni Pastor Apollo C. Quiboloy para sa milyong-milyong miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ nitong ika-9 ng Disyembre. Hanggang ngayon talaga, pilit pa rin nilang pinaniniwala ang mga sarili nila na meron silang milyong-milyong members. Nagsabi na nga ang PNP-CIDG na hindi aabot sa 10,000 ang total members nila worldwide. Naku naman! Dubious talaga yung milyong-milyong members na yan. Kasi kung totoo yan, bakit hindi pa nga umaabot sa kalahating milyon ang followers ng SMNI News sa lahat ng mga social media platforms nila? Ayon kay Pastor Apollo, ang glorification era ay itinuturing na rurok ng pagtupad sa kalooban ng Diyos, isang napakahalagang misyon upang maipahayag ang ministeryo at layunin ng KOJC. Sa kanyang mensahe, inilahad din ni Pastor Apollo ang papel ng kanyang ministeryo at ang tagumpay na nagbigay daan para ang KOJC ay maging ehemplo ng pagbabago at liwanag, hindi lang sa kanilang mga miyembro, kundi pati na rin sa buong mundo. Saan at paano naman kaya naging ehemplo ng pagbabago at liwanag ang KOJC at itong si Quiboloy sa buong mundo? Ang alam nga ng buong mundo ngayon ay yung mga kababalaghang ginagawa niya sa mga members niya at lalo na sa mga babae. Ang The Kingdom of Jesus Christ, ani Pastor Apollo, ay simbolo ng pagbabago at katuparan ng mga pangako sa banal na kasulatan. What? Ang KOJC ay simbolo ng pagbabago at katuparan ng mga pangako sa Bible? No way! It's the other way around. Ang KOJC ay ang simbolo ng mga sumpa at kaparusahan na sinasabi sa Bible. Tingnan nyo na lang si Quiboloy. Hindi ba sumpa ang mga nangyayari sa kanya ngayon? Yung mukha lang niya itsura na yan ang sinumpa eh? Lahat ng revelations ni Quiboloy kabaligtaran ng nasa Bible? Or baka naman meron siyang ibang Bible? Ibinahagi pa ng butihing pastor na gawain ng KOJC ay tumutugon sa mga talata sa Matthew 28:18 at Revelation 11:15, kung saan inihayag na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay magiging bahagi ng tagumpay ng ministeryo. Sa huli mensahe ni Pastor Apollo na magdiwang ng may labis sa kagalakan at pasasalamat dahil sa tagumpay na katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos na ayon sa banal na kasulatan. Now let's read Matthew 28:18 at Revelation 11:15. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven, which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever." Napakalinaw ng mensahe na si Jesus Christ ang tinutukoy dito na binigyan ng authority ng Ama at ang kanyang kaharian ay maghahari magpakailanman. Si Quiboloy? Siya lang naman nagbigay ng authority sa sarili niya eh. Tsaka anong kingdom ba ngayon ang meron siya? Kingdom of Pasig City Jail. Grabe talaga. Nakakulong na siya lahat-lahat, blasphemy pa din mga sinasabi niya? Dapat magsisi na siya, hindi yung ganyan na pilit niyang inaagawan ng papel ang Panginoon? Basahin niyo itong part ng letter ni Quiboloy. So ibig sabihin pala ng tinutukoy niyang paghahari ay yung political power na makukuha niya kapag nanalo siyang senator.
Hindi ba malinaw na ang talagang hangad lang ni Kibuloy sa pagtakbo niya bilang senator ay yung power lang at hindi ang makapaglingkod sa bayan? Napakalinaw ng mensahe mga kabayan. Pansariling interes lang talaga ni Kibuloy. Kaya gusto niyang maging senator. Kasi pag naging senator siya, ay mapapawalang sala siya sa mga kaso niya. Sana matauhan na ito ang mga kakaunting mga members ni Kibuloy kasi ginagamit lang talaga niya kayo. At higit sa lahat, ginagamit niya lang ang Diyos sa mga ambitions niya. At tsaka talaga bang paniwalang paniwala kayong glorified body na yan si Kibuloy since last year? At ngayon nga ay anniversary na daw ng glorification niya. May glorified body bang nagpapa-hospital? At tsaka naniniwala ba kayong maghahari yan forever? Tingnan nyo nga mukha niyan, mukha ng naagnas. Hay naku talaga, wake up na kayo mga nabudol ni Mang Kanor? Anyways mga kabayan, sa mga patuloy pa din na naniniwalang dismissed na lahat ng mga kaso ni Kibuloy sa Amerika dahil sa binabalita ng isang news agency na wala namang prangkisa and walang credibility, gamitin po natin ang common sense natin. Kung dismissed na lahat ng mga kaso, bakit nasa FBI wanted list pa din si Kibuloy? Ayan o, malinaw pa sa sikat ng araw. Wanted by the FBI. Apollo Carreon Kibuloy. Full name pa nga? Ayan o, lahat ng mga kaso niya andyan nakalagay. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion. Conspiracy, bulk cash smuggling. Ayan ba ang dismissed? Kumpleto pati self-proclaimed title niya nakalagay? Appointed Son of God. Ayan, andyan lahat. Meron ding Tagalog translation itong FBI wanted poster niya. Ayan o, pinaghahanap ng FBI. Apollo Carreon Kibuloy. Pwede niyong basahin sa Tagalog para mas maintindihan nyo. Huwag tayo magpaloko mga kabayan. Ang link sa website na ito ay nasa description below. Visit the link and see for yourself kung dismissed nga ba. Speaking of political power, here's another latest news about Kibuloy. Opisyal na pong makakasama sa balota sa midterm elections bilang independent senatorial candidate si KOJC leader Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Magpapalabas na ang COMELEC ng ballot phase ng mga opisyal na kandidato para sa pagkasenador. Ayon kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia, opisyal ng kasama si KOJC leader Pastor Apollo C. Kibuloy sa balota bilang independent senatorial candidate sa 2025 midterm elections. Ito'y matapos na i-withdraw ni Pastor Apollo ang kanyang nomination of acceptance mula sa Workers and Peasants Party. So ayan po ang latest news about Kibuloy. Panawagan ko lang sa mga members niya na patuloy pa ding nagpapabudol sa kanya hanggang ngayon. Magising na kayo please. Hindi glorified body si Kibuloy at higit sa lahat hindi siya habang buhay maghahari. Hindi rin yan mananalo bilang senador, kaya wag niyo yan iboto dahil sayang lang ang boto niyo sa kanya. Kung wala kayong napala sa kanya sa mga pagpapalimos niyo para sa kanya, wala din kayong mapapala, lalo na pag naging senador yan. Huyo pa din kayo sa kanya. Siya na din naman nagsabi na political power lang ang habol niya. At saka si Kibuloy ay kaalyado ng mga Duterte. Kung anong kawalang hiyaan na ginagawa ng mga Duterte ay for sure gagawin at ginagawa na din niya. Please comment down below your opinions mga kabayan about this video. If you want to know more about Kibuloy, then please watch my videos on this channel for you to learn more. Thank you for watching mga kabayan, and I will see you on the next video.